Usapang router naman muna tayo kalikot. Gamit ang laptop, tayo ay mag-a-update ng firmware na Padavanta 2024. Ngunit bakit Padavan ba ang ating napili kahit multi-firmware naman ang pwedeng gamitin sa Nuafy? Ang sagot, madaling gamitin at medyo control ang bandwidth nito, mapalan at Wi-Fi 2.4G at 5G. Intro muna tayo kalikot. Yeba! Kalikot featured video. Tina ng reset button. Bago at pagkatapos isaksak ang power cord. Pili lang kayo sa LAN port. Pagkatas na ilang segundo, punta tayo sa 192.168.1.1. Pupunta tayo sa page ng Braidweb. Sunod, punta na sa pangalawang option. I-click nyo lang tong box na to. Choose file. At hanapin lang yung file ng Padavan. Sa case ko, nasa photos yung file. Ayun, nakikita na natin yung file. RT. Yung Wi-Fi D2. Nadadownload to sa internet. Search nyo na sa Google Chrome. Pag ready na, i-click lang itong maliit na box. Pagka-click, pupunta tayo sa next page. At i-click ulit yung maliit na box. Pagka-click, maglo-loading from 0 to 100% at hayaan hanggang mag-restart. Pwede nyo rin gamitin yung Google Translate, kaso kailangan ng internet. Mas mabilis na trabaho kung maintindihan nyo. So, pabayaan lang natin hanggang mag-loading to 100%. At habang inaantay natin kalikot, papakita ko muna yung setup. Dahil walang LAN, gumamit tayo ng USB to LAN port. Marami na bibili nito sa online shop. Kung may desktop computer kayo, pwede rin yan. After mag-loading ng 100%, mamamatay ito ng kusa. Konti na lang kalikot, mapupuno na magre-reboot yan. Walang ilaw. Hindi na rin mag-reboot. Natin yung ilaw. Yun, namatay na ilaw. Reboot. Iba yung phone nila. Report ulit. Buhay ulit. Pag umilaw itong Wi-Fi 2.4 sa Wi-Fi. Ayun, umilaw na. Ilaw. Yan natin. Dito sa side. Lasing. Oo, nako. Use your name, admin, password, admin. So, ito na kalikot. Na-update na natin sa version na 20,024. Dito sa Padavan kalikot, meron siyang mga bandwidth control. Mula sa 1, meron 1000 Mbps, full duplex, 100 Mbps, full duplex, 100 Mbps, half duplex. May 10 Mbps full duplex at 10 Mbps half duplex. Pili lang kayo ng magandang bandwidth. Ganda to sa pag-control ng LAN natin. Pwede din connect sa iba. Halimbawa, may kapitbahay kang gusto magka-internet, kakabitan mo lang at i-control ang bandwidth. At pwede mo rin controlling yung Wi-Fi signal. Meron siyang speed rate dito. Puntahan lang natin wireless 2.4G. Click lang yung fixed TX rate. Pili lang kayo ng gusto niyo speed. May mga settings din sa pagpapabilis ng Wi-Fi signal. Pili lang kayo at baguhin ang mga number. Sa settings ko, default lang pinipili ko. Wala akong binabago. At ganun din kalikot sa 5G. Meron mga settings din siya. Kung kaya nyo palitan, pwede nyo baguhin.
Akin, default lang yan. Hindi ko na binabago unless na may alam tayo dyan. Pwede natin baguhin yung Wi-Fi channel. At punta rin tayo sa PixTX. Pili-uli kayo ng gusto niyo speed. Kung ako papapiliin, piliin ko yung nasa taas. Dahil madami-dami pa rin nakakonect. 4 na router ang ating i-update. Isa-isayin natin, dalawa-dalawa muna. Ito kalikot, pakita ko ulit yung dalawa. Tapos mamaya uli yung dalawa para 4. Kompletohin na natin ngayon. Mas mabilis, mas maganda. Kasi oras na nag-update, mas mabilis. Mas maganda kasi pag updated ang ating firmware ng router. Pag updated ang firmware, lahat ng bug na pipix na nila. Ito na yung 3 at 4 na router. Pang-4 na siya. Hindi pa maganda yung pagkakabalot. Ayusin na lang natin yan mamaya. Sa ngayon, update muna natin yung mga router natin para mas mabilis. Okay, update rin natin yung router sa bahay. Update natin sa 2024 na version. Adaban din yan. Salamat muli Kalikot sa panonood. The ends.